Here, welcome to Lake Sevan, guys! Naman tayo sa isang magandang souvenir shop na to. Ito ngayon tayo guys sa Goshavank Monastery. Tapos ginawa ito ng Bargatuni Dynasty period. Ito guys, lavash. Guys, ganito pala yung lasa ng lavash. Ang sarap! Good morning guys! Today is another day at ngayon po magsisimula na ang mga tours natin dito sa Armenia. And now, ang ating second full day dito. And pupuntahan natin is ang Lake Sevan area. Tapos yung mga malapit na mga places na makikita doon. Actually, yung Lake Sevan, guys, yun yung tinaguri ang napakalaking lake dito sa Armenia. At yung mga ibang taga-Armenian, parang sinasabi nga doon na yun ay Armenian Sea. Kaya ngayon, let's go! Papakita ko sa inyo kung ano yung ganda ng Armenia outside Yerevan City Center. Let's go! Siyempre, bago yan, kumain na muna tayo ng breakfast. Kasi siyempre, diba, free breakfast dito sa hotel natin. So, it's already 8:30 and tignan nyo naman yung mata ko, halatang parang bagong gising pa lang. And ang ating start ng tour ay 10 AM. Ngayon, mag-quickie breakfast lang tayo and papakita ko ulit sa inyo yung breakfast dito sa Holiday Inn Express para makita nyo. So, okay, so ganun ulit. Same set. And yan, porridge, sausage. Oh, scrambled naman ngayon. And, nagbago. Mas masarap yung kahapon. It's okay. Then ito, coffee pa din. Tapos if ever kung gusto niyo ng mga tea, dyan. Okay, so guys, nag-book na tayo ng Yandex and 400 dram yung bayad going to the meeting point. Ang bilis ng mga Yandex dito guys, like kakiklik ko lang nandiyan na agad sa labas. May free waiting time na 3 minutes lang. So if ever kapag mag-Yandex kayo dito, parang Grab, Uber yon, Bolt, ganon. 3 minutes lang yung free waiting time. After nun, magbabayad na kayo ng extra. Ang tagal pa dumating ng elevator. Ito na, Toyota Venza 948. Ayan. Tingnan nyo kapag ka-around ng ganitong oras, wala pa guys tao. 9 AM. Diba sabi ko sa inyo, wala pang tao ng ganito. Actually, if ever kung gusto nyo mag-photoshoot, gumising kayo ng before 10. Maglibot na kayo ng before 10 para masolo nyo yung mga tourist spots. I mean, sa city center ha. Okay, so we're already here and ang ating meet-up point is dito sa Your Service. So ilalagay ko na lang sa ibaba guys yung mismong Google Maps link. And also, bago ko din makalimutan, ito nga pala ay binook natin sa Get Your Guide. So ang price po ng tour na ipapakita ko sa inyo ngayon ay 1,903. Included na dyan yung tour guide, yung van, ganyan. Pero yung lunch hindi kasama. So meron na din kasamang wifi to. At ang pupuntahan natin ay Lake Sevan and Dilijan Full Day Group Tour. Diba? So, napakadami niyang reviews doon sa Get Your Guide. Ayan po yung itsura. Kaya ngayon, let's go na. Magpunta na tayo doon sa meetup point. I think ito yung sasakyan. Kasi yun yung pangalan eh. So, dito. Punta tayo here. Ito yung mga iba't ibang mga tour nila, oh. Ayan. Okay, let's go there. Okay, so, maganda dito, guys, yung ano nila. Yung mismong service dito. And ito yung mga group tours, oh. Pakikita ko sa inyo. Dami available, oh. Pause nyo na lang. Ito yung price. Ayan. Dito din. So, March 1 to November 15 yung mga tour na yan. Dami. Ayan. If ever, check nyo na lang itong website na to. Ayan. yourservice.com. Ang ating bus daw ito. Bus number 2. Andito na. Ang laki, ang ganda. Isang buong company siya. Ayan. Ayan, dito tayo. Malaki yung legroom, oh. I like it. So, Ivan, paano mag-book kapag kunyari Get Your Guide? So, ang gagamitin nyo lang po, pwede po kayo mag-book via application. Tapos, yung mode of payment, pwedeng PayPal, ganyan, credit card, debit card. Pwede ka din yung Gcash card nyo. So, ako, ang pinambook ko is credit card. And again, 1,906 pesos. 1,903 or 906? Okay, so 1,906 nga. Because before kong i-book tong tour na to, is binasa ko na muna yung know before you go. Meron silang nakasulat din dito. So, if ever po kapag po yung tour na to ang inyong i-avail din, yung tour na to involves a 200 steps climb to Sevanavank. Tapos, a 600-meter walk down the hill to Haghartsin. So, cash is required din kapag bibili kayo ng lunch sa restaurant. Ibig sabihin,
wala silang credit card or debit card. So, make sure na pag pupunta kayo, meron kayong on hand na pera nila, which is Armenian dram. Again, this one, yan po ang meetup point. At maganda siya, tingnan nyo. Ano siya? 2023 Traveler's Choice sa TripAdvisor. Maganda. Ang babait ng mga tao sa loob. I like it. Sa service nila, sa pag-approach nila, for me, 10 out of 10. So guys, one time umalis. Actually, medyo matagal kami nasa daan. 10:40. И скорого времени она пала в 2020 году под натиском турков, которые грозились новой войной, новым геноцидом. Вы наверняка слышали про геноцид армян в Османской Турции. Их первая республика пала, и тогда она была разделена на восточную и западную. Восточная Армения стала одной из 15 республик Советского Союза, а Западная Армения вместе с библейской горой Арарат, которая... First stop guys, andito na ngayon tayo sa area ng Lake Sevan. So ayan, tingnan nyo. Napakalaki talaga niya. And 1 hour yung stop natin dito para maikot daw natin yung paligid ng lake. Tayo sa part na binigyan tayo ng ganito. Diba? Kaya dito guys, malamig. Tamang-tama lang ang suot natin. If you guys want to know kung anong date tong activity day natin, April 12. Hindi ko na videohan yung pag-akyat. Pero napakataas. Again, for senior citizens sa PWD, hindi to ubra. Kasi for the hagdan. Nakarating na rin tayo guys dito. Sa area ng monastery, and also, meron ditong toilet if ever. Sa ibaba, walang toilet. Karamihan sira. Pero kailangan yung pumanik pa o umakyat dito sa itaas para makapag-toilet. 100 dram. Ito ang itsura ng view dito. Grabe, ang daming steps niyan guys. Tapos, matataas pa yung steps in between. Grabe dito sa Caucasus region Ay, oh my god, oh my god, oh my god. Bakit kailangan magtakbo ng ganyan? Dito sa Caucasus region, napakadaming aso. Like, literally, if ever. Kung kayo kayo sa aso na ko, mag-ready kayo. So guys, tayo galing sa ibaba na yan. And andoon yung mismong bus natin dito sa area na to. So, inakyat natin to. Ganyan. So now, we're here. Behind us, nakikita nyo po, yung Sevan of Monastery. And alam nyo ba before, ano siya, it used to stand sa island pag nasa peninsula na. Kasi din-rain to nung Soviet era. Buti hindi ka nilalamig no kahit you're naked. Why? Arte. Originally guys, ito din monastery na pupuntahan natin. Para lang to sa mga monks. But now, pwede tayong pumasok. Wow, so dito pala. Let's go inside. Oh my god, sinusundan mo talaga ako. Ay, don't lapit, don't lapit. Kuya, bilisan yun na. Wow. Kung ano kinalamig sa labas, kinainit dito. Tapos alam niyo ba, di ba usually, yung mga ibang tinuturo ko sa inyo o sinasabi ko, ay gawa ng mga hari, ganyan, ng mga general. Alam niyo ba ito? Itong monastery na to, guys, ang may gawa nito o ang nagpagawa nito si Princess Mariam. O diba? Kumbaga princess ang nagpagawa. Hindi hari, hindi general, hindi president, kundi prinsesa. Okay, buti na may heater dito guys. We can hit. So, gusto ko lang i-share sa inyo since ito po located siya sa hill na, sa peninsula, ganyan. If ever kung kayo po ay magdadala ng drone, medyo windy dito. Kaya mag-ingat kayo kasi baka mamaya masira yung drone nyo, hanginin, ganun. Lalo na ngayon, nagpunta tayo, medyo malamig pa. Yung hangin ang lamig. But we love it. Okay, so ayan guys, nakalagay dito oh. Ito palang monastery na to ay ginawa siya guys sa black volcanic stone. Kaya mukhang old vibes, gano'n. Joke lang ulit yung sinabi ko na yun. Hindi ko siya binasa. Alam ko lang talaga yun. Pero hindi yan ang ibig sabihin yan. Hindi ako parang magbasa ng sulat nila. We're back here sa labas. And ito ba yung ng labas ng monastery? And again, tulad ng sinabi ko sa inyo kanina, totoo yun. Ito, talaga siya sa, tawag doon sa black volcanic stone. Kaya parang medyo old vibe siya. And also, gusto ko lang dito share sa inyo na ito pong area na to. Itong area na to, di ba usually sa atin sa Pilipinas, parang mostly sinushoot yung mga wedding sa Batanes of the East, sa ganyan, sa Zambales, o mismong Batanes, ganyan, kasi ganito yung vibe. Pero dito po sa Armenia, yung mga couple dito nag-shoot
Like, kapag ako dyan, pero yung merong video, dito yun. Kasi ang ganda niya talaga. Like, literally. Diba? Yan. Let's go down na. Ito pong area na to Again, uulitin ko. Hindi po siya recommended sa PWD. Kasi ang daming aakyatan. Galing. Kasi dito mga magnets. Galang walang price na nakalagay. I think masyado pang maaga. Meron pa naman mga ibang shop for sure na mabibila ng pasalubong, diba? Or magnet. Kasi gusto ko lang share din sa inyo na ako po, every time, kapag kunyari meron tayong pinupuntahang bansa, lagi yan. Ang first na bibili natin is magnet. And alam niyo, meron nga akong pagsisisi kasi hindi tayo nakabili sa France. Hindi din tayo nakabili sa Kyrgyzstan. Sa travel natin ngayong taon, yun yung hindi natin nabilan. Kaya, super grabe pagsisisi nangyari sa akin sa part na yun. Madali na lang yung pagbaba. Tapos, merong extra time para kung gusto maglakad dito sa gilid-gilid. Diba? Nakababa na tayo and dun tayo galing sa itaas. Ngayon, libutin lang natin quickly to before we go back sa bus. May dito nagbebenta ng pinigang pomegranate tapos orange. Kaya lang, grabe. Maasim masyado. Aasidikin tayo. Here, welcome to Lake Sevan, guys! Actually, I don't know kasi kung meron tayong iistapan pa na talagang parang viewpoint. Pero, ngayon pa lang gusto ko sabihin sa inyo na ito po ang tinuguri ang Jewels. I mean, Jewel lang pala. Isa lang pala to. Jewel of Armenia. Tapos yung area nito, guys, almost 1,240 square kilometers. Super laki niya talaga. Yung mga ibang mga taga-Armenia sinasabi, ito daw ang kanilang Armenian Sea. But again, this is only a lake. Kinaganda pa dito, guys, may title din silang hinahawak. Though hindi yung pinaka-pinaka, kundi one of the largest high-altitude freshwater lake. Only in Armenia, not only in Caucasus, but in the world. Diyos ko, grabe aso dito. Ang tangkad. Grabe, Aso Chronicles continues. Let's go. Ayan, at least hindi na malamig. Mainit-init na. Ngayon guys, so naghihintay na lang tayo. Pumunta na tayo sa next stop. Hindi ko alam kung baka lunchtime na. And also, gusto ko na i-share sa inyo na meron tayo na-meet dito from Russia. Ayan. Alexandra, can you say hi to my vlog? Hello! Ayan. And, so, I asked them tips going to Russia, guys. I'm waiting for you in Moscow, you know? Yeah. So she's from Moscow. I asked her about the internet, about the things about there, ganyan. And yun, I'm so excited. Sana makapunta tayo soon. And nag-changean kami ng number. Tapos sabi ko sa kanya, I will contact her if ever I need help. Sabi ko ganun. At least, meron na tayong kakilalang lokal dun. Diba? Very good! Karamihan kasi ng mga namimit ko dito guys sa area na to, mga kasama natin sa tour dito sa Caucasus area, which is Georgia, tas dito karamihan lahi nila. Natutuwa ako kasi di ba parang may mga time na parang common misconception, though medyo totoo na parang hindi sila palangiti, ganyan. Pero alam nyo, lahat ng namimit ko masiyahin, maligalig, ganyan. So yan, at least mayroon na tayong contact. Ang saya sa feeling, mas naging comfortable tayo. Guys, next stop, andito na ngayon tayo sa Dilijan. Now guys, andito ngayon tayo sa super liit lang na part ng Dilijan. And gusto ko lang i-explain sa inyo na ito po ay tinatawag nila na Switzerland of Armenia. And because of the looks, maganda siya actually ha. And yung mga Armenian people, minsan ang joke nila dito, ang ginagawa daw ng mga stressed out na people, or yung kunyari stress na yung mga taga-Armenia, dito daw sila nagpupunta to heal, to recharge, kasi tahimik lang, laid back, hindi ganoon kaingay. Mayroong mga shops dito, tumatanggap sila ng card, I mean credit card payment, ganyan. Usually binibenta. So, 3,500. Yung mga ganyan. Ito, 4,500. So, mga ganyan naglalaro yung presyo. Hindi mga accessories dito, 5,000 dirham naman binibenta. Yan. And postcards if ever kung nangongolekta kayo, 500 dirham naman. Naman tayo sa isang magandang souvenir shop na to. Ayan, tignan nyo. Puro mga accessories. 6,000. Eh, ang galing naman ito. Para siyang ano? Para siyang yung sa
Alam niyo na yung ibig sabihin niyo, parang sa kulam-kulam. 2.5. Meron din dito mga parang ganyan. So, magkano siya? 6,000. Mga ganito pang display sa bahay. Ching! Magkano? May walang price. Parang ang cute, oh. Nakalagay pa dito, Armenia. Sa ito, nakalagay 2.5. Ah, babasagin siya. May nakakatakot. Ay! Nakakatakot. Magnets. Excuse me, how much is this? 1,000. 1,000? Meron mga magnet, guys. Bilhin na kaya tayo dito para meron na tayong maiuwi. Ano ba dyan? Parang ito gusto ko kasi nakalagay mismo yung Armenia. Diba? Armenia. Tapos mamili tayo nito. Itong isa naman, Armenia. Ganyan. So, 2,000 to. Yung dalawa. Ito itsura ng cash dito. 5,000. Malutong pa. Fresh from the ATM. Ganda dito, oh. Ang chill. Ang sarap manirahan dito, no? Tahimik lang, walang iniintindi. I mean, may iniintindi, pero yung tipong chill lang talaga. Yung kapag kunyari, hindi sasakit ulo mo dito dahil, tingnan mo, walang katao-tao. Paano nabubuhay yung restaurants dito, no? Nakakatawa pa dito, dahil sa vibe niya, yung mga lokal dito, guys, sinasabi, kapag pupunta kayo dito sa Dilijan, is, yung air dito, kapag inhale, exhale yun, nakakadagdag daw ng 10 years sa buhay. No, diba? Lahat dyan, pumunta na dito para madagdagan ng 10 years ang buhay. Lunchtime, guys. So again, yung menu ibibigay sa inyo pagsakay nyo pa lang kapag sa morning, then order nila in advance. Okay guys, sa food for sharing siya. Ayan. So ito pala itsura ng Armenian food. First time natin makakita in person. And ito ang first time nating makatikim. Look guys, puro vegetable. Diba? Saka bread. Okay, so tapos na tayo guys kumain. And binayaran natin ay 2,500 plus 600. Oh, drum. Yun yung binayaran natin. So ilalagay ko na yung total dito sa screen. And also, masarap naman yung pagkain. And alam nyo, parang napansin ko, puro gulay. Puro gulay yung pagkain nila. Wala akong nakaing meat. Though merong bread. Tapos merong lavash na tinatawag. At yun ang gusto ko ding itry dun sa mismo city center. So kung i-rate ko yung kinain ko ngayon, parang i-rate ko siya ng 8.5 out of 10. And I'm really sure na masarap pa yung mga makakain natin doon sa city center. At alam nyo, gusto ko nang itry yung tavern tapos yung shrimp. Diba? So yun lang naman, gusto ko na ikwento sa inyo. Ito yung itsura ng kinainan natin. So ito yung pangalan niyo. Hindi ko mabasa pero guest house, may nakalagay na guest house. Plus, dito guys sa tour na to, if ever, kung same tayo, wala kayong mabibili na ibang pang lunch food. Gets nyo yun? So, dito sa area na to, puro bahay. Tapos itong ang nasa harapan natin is, ano naman siya, tawag doon yung parang nasunog na bahay. So, if ever, magdala kayo ng kahit mga 5,000 dram at least para meron kayong pambayad dito. Kasi kung hindi kayo kakain dito, wala kayong kakainan. Or pwede naman magbaon kayo. Or kung gusto nyo mas makatipid, bumili kayo bago kayo sumakay sa bus or sa mga previous stop bago to. Okay? Yun lang naman. Warning lang naman to. Ayan. Next stop. Andito ngayon tayo guys sa Goshavank Monastery. Kakaiba na naman itong monastery na to. And guys, matagal na siya. Binuo ito at ginawa ito noong 12th to 13th century. Matagal na, no? Ngalan siya guys sa writer, sa scholar na si Mikitara Ghosh. And guys, siya yun. Happy guys, iba yung vibe dito sa loob.
Okay, we're here, we're back again. Nahuli na tayo. Why? Kasi hinanap natin yung umbrella. Ang sarap ng weather. Ang lamig. Ang sarap. Oh, walang smoke. Okay, so next stop guys, andito ngayon tayo sa Hag Hartsin Monastery. And hindi ko na ipakita sa inyo, pero guys, ayun na, tignan nyo. Lalakarin po yan ha. Lalakarin yan hanggang dito. Though hindi pa yan yung kabuuan. Kaya medyo kung kayo po ay masakit ang tuhod, hindi nakakalakad, again, this is not advisable sa inyo. But ang ganda naman, kung mahilig kayo mga lekta ng experiences sa mga monastery, ganyan, gusto nyo makita itsura, perfect na perfect to. Alam nyo, gandang-ganda na ako sa Georgia sa mga nakikita natin na parang monastery church. Dito, maganda din guys. At ang mas maganda dito, medyo gothic, medyo medieval, medyo luma-luma yung vibe. Tapos tignan nyo, it's giving Baguio vibes na mas misty. Tapos dito sa Armenia, meron kayong makikita ng mga ganito. Mga sculpture na nasa stone na ganyan. So 13th century pa karamihan yung ganyan. And ang sabi ng tour guide namin, kapag ka nakakita ng ganyan, ay super unique daw. Like isa lang kada ganyan. Kunyari yung stone na yan, yan lang yung may ganyan. And ang pangalan ito, tignan nyo, St. Gregory the Illuminator X something. Tignan natin. Grabe, ang dilim sa loob oh. Wait, dun muna tayo sa may tour guide natin, tapos puntahan natin yan. Guess what? Hindi man tayo nakakita ng cherry blossom sa Korea, Japan, Taiwan, ganyan. Dito meron! Look! Wow! Dito lang pala tayo makakakita sa Armenia. Yay! Ito yung itsura ng loob oh. Medyo nakakatakot, no? Ganyan siya guys. Kung ano yung mga nasa pinapanood natin, ganun ang nasa loob nito. Isipin nyo doon sa loob mo mas madilim. Diba? Nakatakot. Though again, don't get me wrong, iba-iba po tayo ng mga tawag doon. Baka mamaya hindi naman kayo natatakot sa ganito. Pero ako kasi parang yung vibe niya. Alam niyo, isipin nyo gabi. Tapos isipin nyo dito yung parang yung mga gumaganon. Hindi ko alam kung nag-gets nyo ako. Grabe imagination ko. Pero maganda siya, don't get me wrong. Maganda talaga. Fun fact about dito sa monastery na to. So, matagal na to. 13th century pa siya. Tapos yung name niya ay ibig sabihin Dance of the Eagles. Dahil kinuha yun sa parang legend sa kanila dito. Tapos ginawa ito ng Bargatuni Dynasty period. At ipapakita ko sa inyo kasi dito nakalibing yung hari nila. So, yung hari nila guys, wait. Yan, dito sa side na to. Di ba kung makikita niya, parang ano lang siya, parang yung tipong upuan lang, ganyan. Pahingahan, pero yan po talaga ay ng grave ni Kings Smbat and Gakik of Royal Dynasty of Bargatuni. So, I don't know. Doon ba? Doon ba si King? Tapos si King? Tapos yung tatlong prince andito? And confirmed, talagang cherry blossom na siya. Kaya lang hindi ganoon kadami, but at least, di ba, nakita natin dito. Ito guys, yung sinabi ko kanina, nalalakarin nyo. Kaya mag-ingat kayo, medyo madulas pa naman. Tapos parang tingin ko, dito sa taas, di ba syempre kapag medyo bundok vibe na ganyan, misty na ganito, so may mga tendency na madalas uulan din. So yun, maghahanda kayo ng umbrella or raincoat. Tapos yung sapatos nyo, yung tipong makapit. Baka mamaya hindi makapit, gumulong-gulong kayo dito. Tignan nyo, kung gaano kadaming gugulungan nyo. Kung gaano kahaba yan. Ito, nagmukha kayo dyang Jolin. I mean, marble. Alam nyo yan yung bilog. Baka kasi mamaya hindi Jolin tawag dun sa lugar nyo. Kasi sa amin sa Nueva Ecija, ganun yung tawag. Okay, so guys, it's already 7 p.m. And pabalik na tayo dun sa pick-up point area. Ayan, teacher ng 7 p.m. dito. Maaga-aga pa. At hindi ko muna tatapusin tong vlog dahil sasama ko kayo sa ating dinner place and Armenian restaurant ng ating kakainan na kung saan pwede nyo i-consider kasi sikat po ito yung pupuntahan natin. Like literally. Okay, so din-wrap off na tayo ngayon dito sa area na kung saan nandito yung pinaka-office ng ating travel operator or tour agency. And now, let's go po sa sikat na restaurant. Actually, pinagpipilian ko pa ngayon kung Lavash Restaurant or Grill yan. Ilalagay ko na lang yung name dito sa screen. Pero guys, ayan lang yung mismong pick-up point, drop-off point. And dito lang yun parehas. Diyan lang. Kumbaga, ayan ayan lang siya, magkaharap lang. So, hindi pa rin ako makapili kasi parehas silang may magandang review. Ay, hindi, ano ba naging carpet? Yan Grill Resto yung isa. Tapos yung isa naman is Armenian restaurant. Pero, since parang for me, nakakatikim naman na tayo ng mga grill thing, unahin na muna natin yung Lavash Restaurant.
Then kapag madaming tao, saka tayo lumipat. So guys, sinitingnan ko din yung grill yan. Sarap din siya. Ito yung problema sa akin eh. Hindi ko pwedeng kainan lahat. Kasi super dami niya. Pero I need to choose one. Tapos dito sa grill yan, yung mga reviews, sinabi yung ganun nare-recommend daw ng tour guide nila. Which is ganun din naman yung nangyari sa atin. Ito guys, yung lavash. So, may upuan ba? Para meron namang upuan. Excuse me, do you have good for one? One? Okay, thank you. Thank you. O diba, kahit sinasabi ko sa inyo grill yan, parang dito din tayo matutuloy sa lavash para authentic, para legendary. Tignan nyo naman, di na tayo pumila, may nakuha tayo ng solo na table, yung good for one, actually good for two nga. And ganito, kung paano umorder dito, i-scan nyo to. And share ko lang sa inyo, may sikat silang dessert dito, which is mamaya papakita ko sa inyo, sana meron. And also, yung kinkali nila sikat, which is yung Georgian food na kinain natin na parang dumplings. And sabi daw ng mga taga Georgia, ay mas masarap pa daw yung kinkali dito kumpara doon sa mismong Georgia. Yung iba ha, sinabi din sa Google reviews, I'm telling the truth, basahin nyo sa Google. Oh, ayan, check na muna natin. Tapos yung grill yan, parang gusto ko din siyang kainin sa mga susunod na araw na lang. So, I think pwedeng ang gawin natin, dinner tayo. Isa-isahin natin yung mga restaurants, di ba? Para more chances of winning. Para ma-review ko ng mabuti sa inyo. Tapos sa bandang dulo, sasabihin ko ano yung the best of the best music. Wow! Mix pala. So, tignan nyo yung service fee guys. 10%. Automatic agad. Then, main menu. May Lenten menu. May ganun. Main dishes. May barbecue. Garnishes. Siyempre, dito na agad tayo sa main dishes. At ako'y nagugutom. Kanina pa tayo kumain. Parang ang mura. O hindi. Ayun na to. Rice? Parang yummy ha. Karahunj. Ito'y lavash. My God. What to choose? Awan. Veal ribs with green sauce. Oh my God. Parang ang sarap lahat. Fried chicken. Ayoko na muna ng ganyan. I think pwede tayong umorder ng kinkali then take out natin para lang ma-compare natin, no? What do you think, guys? Siyempre, hindi naman kayo sasagot agad. Tapos, ito yung mga isda naman. Para makita nyo lang, salmon steak with Roquefort sauce. 88 dram. Mahal naman. Ito yung barbecue. May nagsabi sa inyo na masarap daw yung ribs dito. Barbecue pork, barbecue ribs, yun ba yung sinasabi nyo? Try kaya natin. Oh my God, ang mahal naman, 7.5. Ang mahal, hindi naman talaga halaga ng ribs. Oh my God, ito na naman yung kebab na favorite ko. Guys, ang sarap ng kebab, like literally. Garnishes. Ang galing, ang palaya? Hindi pala ang palaya. Fried chervil. 2.7. Ngayon ang gagawin ko, mas magtitiwala tayo din sa review sa Google kung ano yung mas masarap at bestseller nila. Titingnan ko kung ano yung mga kadalasan in order ng tao. Para yun ang kakainin rin, syempre. Doon tayo. So, ito yung orderin natin. Puro yan yung laman ng Google reviews eh. Tatry natin yan. Masarap din daw yung pumpkin soup. Ano to? Mushroom? Is this mushroom? Wait. Ay, mukhang yummy. Ngayon na puro yung dessert na yun yung kinakain. Parang ito nga gusto ko eh. Meat kebab, something. Gusto ko na naman, rice na naman, Ivan? Rice na naman? Oh, ito, in order natin, 3-3. Malaki daw to, pero sabing ganon, sikat daw to, sabi nung staff nila. Kasi, tinanong natin. So, milfay. Milfay ang bigkas dito, guys, Hindi milfay wile. Hindi ganon. Milfay. And, kadalasan daw yung mga tao, hindi nauubos to, tinitake out. Tapos, ang in order nating isa, syempre, Lavash Restaurant, yung Lavash. Medyo mahal, guys. Mahal ang in order natin. Pero okay lang, dinner naman. And yung kaninang kinain naman natin masyadong generic yung kinain natin nung lunchtime, di ba? So, let's go! Okay, so guys, ayun na isa-serve na. Ang social naman, may pag-ganito-ganito pa. Okay lang naman na ilapag na sa table natin, pero may pag-ganito pa. Wow, thank you! Ang laki pala ng beef tenderloin. Ang laki pala niya, guys. Ayan, look. Sige, papakita ko kung paano siya iluluto. Ganun pala. Ayan. Oh, ayun, hinihiwa. Ang galing, para pala itong ano yun? Omurice ba? Ano yun? Yung sa Japan? Wow. Guys, super laki niya. Hindi ko nga alam kung mauubos natin to. Laki-laki pala. I think take out na lang ulit kapag hindi natin naubos. Me right now, habang tinitingnan ko siya na, oh my God, alam, matry natin yung pinakamasarap dito. Laki-laki pala. Pero alam nyo, 6,800 dram yan. Ang mura niya for its portion. Gets nyo yun? Ang mura niya. Ayan, so nangyari guys, tinanggal yung pinaka-plate dito at ito na ang pinakakakainan natin. I'm so excited. Masarap pa siya. Sana masarap. Kasi masyado itong hina-hype sa social media saka sa Google reviews. Okay, so let's taste it. Number 1. Yan po ang itsura. Diba? Ayan ang itsura niya. Though, lagyan natin ng cheese kasi cheese to eh. Cheese yung parang sinabi ko sa inyo ano na ginanon.
Oh my God, ang bango niya. Naamoy ko. Teka. Oh my God, ang lambo. Ang sarap. Guys, ganito pala yung lasa ng lavash. Ang sarap. Walang halong pambobola. Parang 10 out of 10 sa akin. Yung pinaka-cheese pa lang. Tapos yung pinaka-meat. Kaya lang parang ang dami niya. So, sobra na sa 10 kasi ang dami ng serving. Dami. Tapos dito pala kakain. Nakala ko serving, ano to, parang yung may plate, gano'n. Dito pala dapat. Oh my God. Ang sarap, guys. I highly recommend. This food, guys, is #IvanDJ approved. Diba? Approve. May pa-approve pa tayong ganyan. At least alam nyo kung ano approve sa atin at hindi. Gawin natin ano yan. Gawin natin batayan sa pagkain. Pag approved, okay. Pag hindi ko binanggit, okay lang din. Kaya bahala. Sarap. Kain natin tong cauliflower. Eat, guys. Ay, sarap din. Pero maalat yung cauliflower. May seasoning. Ang sarap ng food na to. Worth it naman pala yung 6,800 gram. Grabe, maubos ko na agad pagkain. Pero grabe. Kasi itong restaurant na to, famous siya. Knowing na restaurant, yung famous yung restaurant na to, tapos parang wala pang 1,000 pesos tong food na to, ang mura niya. Guys, hindi ko na videohan. Pero naubos natin yung lavash. Ang sarap. Like, literally. Ang sarap niya, guys. Rate ko siya ng 11 out of 10 talaga. Kaya pala ang dami nagre-request sa atin na magpunta tayo dito sa Armenian restaurant na to. Kasi nung ina-announce ko, guys, na mag-Armenia, isa to talaga sa top na kino-comment. Lavash, Sheref, Tavern, saka Grillian. Yun yung mga laging sinasabi. At least, itong lavash, check. Ayan, guys, ang laki pala niya in person. So, ganito siya. Ayan. So, serve in front of you. And I'm sure, guys, ita-take out ko na lang ulit. Yeah. Ita-take out ko yung matitira. Ay, ang laki. Ganun. Kinakat pala na ganun. Oh my God, ang laki. Ang laki. Tapos tinanong ko kasi kung mayroong maliit, wala daw. Wala tayong choice. Kailangan nating anahin, i-take out na lang. Oh, so it's giving Sans Rival. Ayan, pinahati ko na. Sabi ko masyadong malaki. Thank you! Okay, ito na. Ang milfay. Let's try it na. So parang kung huhusgahan natin siya, parang feeling ko para siyang Sans Rival. Ganun yung binibigay niya. Tapos ano ba, tiga niya. Ay! Nahulog. Manipis lang. So alam niyo yung ano ng Napoleones, parang ganun yung binibigay niyang vibe. Parang Napoleones yung ayun ang mga naka-layer-layer na ganito. Pakita ko sa inyo. Ayan na, di ba ganyan? Okay siya. Wala akong nalasahan. Actually. Ito. Tamis. Parang Napoleones. Pero kasi, parang feeling ko mas okay siyang kainin kapag ka isang buo. Kasi by layer, ito, yung merong cream. Ayan, sarap. Isang katapatan na panghusga. Kasi madami tayong katabing mga stuff eh. Parang feeling ko, yung rating ko dito, 8 lang. Pero sarap siya, don't get me wrong. It's just that, shadow lang siyang malaki. Ganun. Tapos messy kainin, medyo messy. Okay, so ayan guys, ito na yung milfay. Meron natirang onte and gusto ko lang din i-share sa inyo. Thank you so much. Ito, wait, ibinigay na yung bill. Sasabihin ko na since andito naman na. Ang bill po natin is 11,495 dram. Okay, can I pay via credit card? Credit card please. Credit card? What card? Card, here, please. Card, yeah, card. Okay, here. Thank you. Can I tap it? Here. Ayan, 11,495. Ang bilis, di ba? Thank you so much. Thank you. Di ba guys, ang mahal. Pero okay naman. Worth it siya. Pero, ang mahal ng price ng kinain natin. Pero, sa serving ng mga pagkain, worth it naman. Tapos ito, tignan nyo, nag-take out tayo ng milfay. Though itong milfay guys, if ever ko tatanungin niyo ako kung ulitin ko, parang hindi. Pero masarap siya yan, don't get me wrong. Parang hindi lang ako yung target market nito. At least natikman natin. Pero yung lavash, uulitin ko siya. Pero hindi naman yung syempre araw-araw. Dahil sa lavash na yun yung beef tenderloin. Hindi kasi tayo ma-steak, di ba? Nakikita nyo naman sa mga previous vlogs. Di naman tayo kain ng steak. So para kasing pagka-steak, nauumay ako. So parang ngayon, okay. Tapos siguro yung next steak natin, kahit mga after 2 weeks na, ganyan, no? After 3 weeks, ganun ako mag-steak eh. So yun, gusto ko lang i-share sa inyo. Kaya nga lang, sa susunod nga, meron ditong bestseller din na sa ibang restaurant naman, which is ribs. Pero
sa ibang video naman na yun, okay? Again, I highly recommend Lavash Restaurant, lalo na yung Lavash nila. Tapos pwede nyo din itry itong Milfay, okay? Now, para bumaba ang ating kinain, ano po siya, 1.1 kilometer yung layo papunta doon sa hotel natin. Let's go! Ganyan nyo, nadaanan na naman natin itong Opera House. And also, along the way guys, nadaanan din natin yung North Avenue. So kakaliwa tayo here. To be honest, pwede nga tayo maganito yung scooter. Kaya lang hindi ko kasi alam kung saan siya i-drop off. Baka mamaya kasi wala sa malapit sa atin. Grabe, tignan nyo mo. Sinusundan tayo ng Courtyard by Marriott. Nakakamiss naman ng Pattaya days with Air Asia move. Grabe, so I really miss guys the entire Thailand crew. Nako. Sana magsama-sama na naman kami sa work trip soon. Like, same set or more. Air Asia mo. Baka naman, igalaw mo naman yung baso dyan. Alam ko, nanonood ka sa akin. Alam nyo, nakakatuwa guys yung fact na hindi na tayo gumagamit ng phone. Feeling ko lokal na ako dito. Parang feeling ko 2 years na ako dito sa Yerevan. Doon na Republic Square kapag kagabi. Doon wala talagang fountain. Kasi drained yung water. Ito yung isang sikat guys, Sherep na restaurant. Parang Masherep, ganun yung pangalan. Social pala. Hindi pala siya parang normal-normalan lang na restaurant. Ano yung kailangan? Formal outfit. We're almost there sa ating hotel. And before we end this vlog, gusto ko muna sabihin sa inyo kung ano yung reflection? Or kung ano yung parang comment ko sa mga nangyari ngayong araw. Diba? Meron tayong pa-comment ngayon. Kasi, diba, itong araw na to, talagang ito yung first day tour natin. And alam nyo, parang for me, worth it siya. Aside from ang mura niya kasi 1,900 plus lang guys. Tapos whole day tour, ang lalayo. So parang ang pupuntahan nyo if ever kapag ka-same tayo ng tour is sa northern side. Tapos i-book nyo siya sa Get Your Guide. Yung link ilalagay ko sa ibaba. Okay yung travel operator or yung tour operator. Talagang walang problemang nangyari. Super smooth, super bait nilang lahat. Tapos yung lunch, puro gulay. So kung may ma-meet kayong tao, pwede kayong order ng chicken pero walang pork. Walang pork, no? Basta ganun. So, okay naman siya. Ang nagustuhan ko sa ating tour for today's video is yung mga monastery. Kasi mahilig akong mag-check-check ng mga ganun. Even sa Georgia, diba? Nagpunta tayo din sa ganun. So, okay siya. I highly recommend. 10 out of 10 sa akin yung tour. Tapos, sa restaurant naman na kinainan natin, which is Lavash. Yung pagkain na Lavash mismo, 10 out of 10. Pwede nga 11 out of 10. Pero yung isa, yung Milfay, is parang 8 out of 10. Okay? So yun lang naman guys. Maraming salamat. Kung meron kayong thoughts dito sa vlog na to, i-comment nyo lang sa ibaba. At kung meron kayong gusto pang sabihin, comment nyo lang din. At kung gusto nyo i-PM and DM sa Instagram account ko, open ang DM ko. Okay? Again, this is Ivan Guzman. So, yun lang. Thanks!